Ingatan natin yung components niya, etong floater niya, at yung pinaka-valve. Yun! Nawala na yung kanyang pasinok-sinok. Pakinggan nyo yung uneven RPM. Yan. Ayusin natin yan step by step. So okay yung output niya. 227 din yung nilalabas na voltahe. 60 Hz pa rin naman. 429 hours running. Buksan natin yung side panel. Tanggalin natin yung battery. Kapag nagkaroon ng spark, baka mag-liab yung ating generator. So una natin gagawin mga ka-best buys, tanggalin natin to, yung hose. Lilinisin muna natin yung maliit na part na yan and silipin natin mamaya kung merong significant difference yung RPM niya. Kadalasan kasi ito lang. Pero kapag hindi, babaklasin na natin yung buong assembly ng ating generator. Let's go! Ito. Yun. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano natin malilinis tong small part na to sa carburetor. Ayun, kung makikita nyo, may butas siya, di ba? Tapos sa ito, may butas din yan sa loob. Napakaliit lang yan. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano natin malilinis tong small part na to sa carburetor. So, ito yung detailed instruction on how to do it. Hindi na natin isinama sa video kasi hahaba pa lalo. Right after cleaning that part, i-check nyo kung may pagbabago. Kung wala, diretso tayo sa carburetor cleaning. So, ibalik muna natin tong battery para hindi na tayo maghila. Testing muna natin yung generator natin kung okay na. Choke on. Mukhang mas okay siya kumpara kanina. So medyo smooth na siya. Para sa akin po pwede na yan. Pero hindi talaga siya yung factory RPM na inaasahan natin. Hindi na siya ganun ka-struggling, pero mas maganda, mas smooth. Ituloy na natin yan sa carburetor cleaning para mas lalong maging smooth yung ating generator. So unahin muna natin itong tanggalin, yung hose. And then tanggalin natin yung elements. Meron ditong size 10 na tornilyo. 1 down. 2. Pull out natin dahan-dahan. So ingatan natin na magkaroon ng damage yung ating gasket. Kasi kapag meron siyang leak, isang factor yan kung bakit nagiging uneven yung RPM ng ating generator. So ngayon, na-pull out na natin yung ating carburetor. Ano niya? Lagyan na itong pinaka-gasket niya. I-detach natin yung hose ng gasoline. I-off muna natin to dito. Yung flow control galing sa tangke. Gumamit tayo ng plies. Kinalawang na. Yun. Okay na. Tanggalin muna natin ito. After nito, lalabas na yung components yan sa loob. So ito na nga mga ka-best buys, medyo messy tayo. So dito, tandaan natin yung orientation ng drain natin. So dapat siya nakaharap dito para mamaya ganun din ang pagbabalik natin. Ayun. Yung loob ng ating carburetor. Ayan. Yung mga dumi na yan. Yung mga smudges na yan. Babara yan dito sa loob. Dito. Ayan o. Ang dumi o. So yan ang dahilan kung bakit nagiging uneven yung RPM ng ating generator. Paano nga babaklasin ito? So unahin natin tong floater. Gamitin natin ng tools. Ayan. Okay na. Ingatan natin yung components niya. Etong floater niya. At yung pinaka-valve. And kailangan natin baklasin yung nasa loob na yan. Meron siyang groove dun sa loob mga ka-best buys. So itatama mo lang siya. Pakakagatin. Tapos ikot pa kaliwa. So tandaan natin. Etong may kanal. Siya yung nasa labas. Tapos yung walang kanal, nasa loob. May kasunod pa yan. Ayan o, ayaw matanggal. Subukan natin itulak. Galing doon sa loob. Ayan, lumabas na. Yung mga butas niya na yan, posibleng barado na. Mas maganda mga ka-best buys naka-compressor tayo para lahat ng mga butas nito madislodge na. Lahat ng mga butas dyan, eto, dapat yan ay mabugahan. Dito muna tayo mag-concentrate. So kung kayo ay may compressor, bugahan nyo po ito. Yan, yan. Pabarahan nyo itong kabilang side, saka nyo hihipan dito or bubugahan ng compressor. Tusukin natin yung mga butas niya dito. Para siyang ilong na may bara.
'di ba? Kapag may sipon ka, hindi ka rin maka-perform na maayos. Ganun din sa generator. So ito kadalasan na nangyayari talaga kapag hindi na gagamit yung generator or sobrang nagagamit yung generator. Sobra kasi lagi ka nalagyan ng gasolina. Minsan yung nilalagyan mo ng gasolina, may mga impurities. Yun yung tendency na sasabit sa mga butas na yan. Or yung hindi rin nagagamit dahil nai-stack nga siya, nagsusolidify yung mga gasoline na naka-stack sa loob ng carburetor. So best thing to do, kapag hindi ginagamit, i-drain muna yung carburetor. Note, carburetor lang yung i-drain, hindi po ang tangke. So kapag 6 months to 1 year na talagang hindi magagamit yung generator, mas maganda walang laman yung tangke. So dito naman, medyo mahihirapan tayo dito dahil wala tayong compressor. Or kung meron tayong blower na medyo malakas, pwede na yon. Pero kung hindi talaga maging ayos yung ating carburetor mamaya pagkatapos nating ibalik, uulitin natin yung sequence ng paglilinis ng 2 hanggang 3. Minsan kasi hindi natin nadadali talaga sa minsanan. Kaya naman, ulit-ulitin natin. Baka naman kailangan talaga ay pressurized na hangin, kaya naman dali na lang natin sa mga shop at ipalinis natin ito. Kapag naman binaklasan natin ito mga ka-Best Buys, 100 pesos lang naman nasisingilin ng mga yan to 150 pesos para sa carburetor cleaning gamit yung compressor. Ihipan ko lang muna to, yung mga butas na yan. Manually kasi wala naman tayong compressor ngayon dito. Nasa warehouse kasi yung compressor natin eh. Okay? Tapos ibalik natin tong pinaka-cap niya. So ibalik naman natin tong pinaka-jet niya. Itong may groove, dito yan sa labas. Not too tight, not too loose. Next, balik natin to. Kanina, nakaharap siya sa atin. Kaya naman, ibabalik din natin siya nakaharap. Balik natin itong tuloy. Hand tight lang. So, ibalik na rin natin uli, unti-unti, yung mga kinalas natin. So, unahin na natin tong mga electronics niya sa taas. Dapat yan may resistance. Ibig sabihin, nakakonekta siya. Okay. And then, balik natin yung 2 tornilyo. Balik na natin. Okay. Suksok natin dito sa kanyang drain. May butas yan sa ilalim mga ka-Best Buys para sa drainage. Pag nag-overflow, yan, siguraduhin natin hindi naiipit yung linya ng gasolina. Okay lang sa akin yan. Sarado na rin. And last, itong tubo. Okay. Balik natin yung cable. Side panel. So yun na natin to. Choke natin. And start. Yun! Nawala na yung kanyang pasinok-sinok. Kung hindi pa kayo satisfied sa cleaning, pwede nyo pa uling-ulitin para ma-perfect ninyo at bumalik yung factory na tunog niya. Ayan mga ka-Best Buy, sana ay natutunan kayo ngayon sa ating Philking 4200 carburetor cleaning.